Malas. Kumusta mga lods? Kumusta? Ngayong umaga, nagluluto tayo ng champorado. And kung mapapansin nyo, lumabas ulit si Gasolito. Yun na dahil nung kahapon habang nagluluto ako, biglang may sumabog na kung ano dun sa loob ng induction. Buti na lang merong safety feature yung induction as well as itong saksakan ko na kapag merong appliance or merong nakasaksak doon na nag-short circuit, automatic na mag-off yung saksakan or yung induction. Ayun, after niya bumutok, pinalipas ko muna ilang minuto, tinry ko ulit na isaksak yung induction pero hindi na siya sumisindi. Kung ano pa rin yun na ibang video sa atin, isa sa mga video doon, pinakita ko na isinauli ko na siya last December sa may SM Appliance para ipagawa kasi yung unang sira niya ay hindi na detect ng induction cooker nung kahit anong induction pan na ipatong natin doon. Pero nagpa-power on siya noong time na. And this time, yung induction cooker natin ay hindi na nagpa-power on. So kahit anong ulit ko na isaksak siya, after pumutok ay hindi na talaga gumagana. And buta na lang lahat ng papers, yung resibo, yung release paper, at may isa pang document doon. Itinago ko talaga siya doon sa box. Yun yung pinirisan ko hapon, mabilis lang yung naging transaction. Yun nga lang, hindi nagbigay ng definite date yung taga SM Appliance kung kailan daw mababalik sa akin yung induction unit. Kasi again, i-forward ulit nila yon sa service center sa Manila and hahanapan ng piyesa, etc. etc. Tagalogin ko lang yung champorado. Nice. Ngayon, wala akong choice kundi sa rice cooker magluto ng champorado kasi medyo ubos na siya. Nagdidilaw na siya kagabi. And medyo malayo rin kasi yung bilihan nito. Kailangan ko siya bitbitin kasama tong ito, hindi ko alam kung anong tawag dito. Burner ba tawag dito? Kailangan ko siya isama kasi yun yung advice sa akin nung binilang ko yan para daw matesting yung mismong gasolito kung merong laman. Kasi nga naman, kung iuwi mo siya tapos doon mo siya iti-testing tapos walang laman, hindi nila mapapatunayan na doon mo nga binili sa kanila yung gasolito. So might as well, nadali na lang yung burner para matest na rin kapag bumili. Alam mo yun, para kung malaman kung may laman. In relation sa mga ganong incident, yung mga appliance na nasisira, naalala ko lang yung lolo ko. Simula ito ba? Meron siyang parang kasabihan na na-adapt na rin nung mga tito-tita ko and siguro ni mama na rin na kapag daw yung appliance or yung isang gamit nabuksan, nakalikot, napalitan ng pyesa, ang tendency ay lilit na daw talaga yung buhay na. Na kapag binalik siya sa'yo, after gawin, expect mo na anytime soon, masisira ulit siya. Na parang medyo may katotohanan yung kasabihan ni Lolo. Tagalogin ko ulit. Kasi napansin ko agad nung sinoli siya sa akin, nagluto ako ng adobo, napansin ko na hindi na siya nagpa-function tulad ng una ko siyang binili. Kasi nung unang bili ko sa kanya, nung nagluto ako ng 2 ulam, klase ng ulam ng time na yun, after ko magluto, kayang-kaya kong hawakan, ibig sabihin tolerable yung init, kayang-kaya kong hawakan yung ibabaw ng induction cooker. Pero after nung unang sira niya, nung naibalik na sa akin, nung nagprito lang ako ng saglit lang, napansin ko na sobrang init na nung ibabaw ng induction cooker. So, baka nga totoo yung kasabihan na narinig ko, Lolo. Yan, luto na. Let's go! Kahit mga lods, and syempre, bago kumain, huwag kakalimutan mag-pray, okay? Tama lang tamis. Ang naisip ko, dahil doon sa nangyari, kapag nakapagpagawa na ako ng pack extension natin or nung kusina natin, naisip ko na bumili lang siguro ako ng built-in hub na lutuan or yung cooktop na tinatawag nila. And ang gagawin ko na lang na pang backup in case na maubusan ng gasol ay yung induction cooker. In my current case kasi, ang ginawa kong pang backup itong si Gasolito kasi nga medyo malayo yung bilihan dito. Kahit nasabihin natin na parang kamalasan yung nangyari, no? Nakitaan ko siya ng positive side. Kasi nabigyan ako nito ng idea na kapag nakapagpagawa natin ng back extension natin, ang magandang ipang-backup na lang ay yung induction. Kasi ang original plan ko talaga ay bumili pa ng isang klase ng induction cooker na 2 yung pwede mong paglutuan. Teka, round 2 tayo. And kagabi habang nagmumuni-muni ako, habang niyanamnam ko yung nangyari, na pagputok ng induction cooker, meron akong ma-realize din na isa pang bagay.
much better nga ata talaga na maggasol na lang ako. Kasi nung na-observe ko, nung time na una ko siyang pinagawa, nung sinoli ko siya sa appliance center, sa SM Appliance Center, in-observe ko yung naging effect nun sa bill ko ng kuryente. Almost 800 to 900 yung natipid ko nung nawala yung induction cooker. Kasi ako dito, although kapag nagluto ako ng ulam, pang isang buong araw na, iniinit ko pa rin siya. Para syempre, masarap yung kain mo, di ba? Kapag mainit yung pagkain. And kapag merienda naman, ay nagluluto ako minsan ng itlog, papalaman ko siya sa pandesal. So, kukonsumo pa rin siya ng kuryente. In short, medyo malakas ako mag-induction cooker. And comparing yung pwede ko magastos sa isang buwan, kung bibili ako ng gasol versus na mag-induction cooker ako, tingin ko mas malaki yung matitipid ko sa gasol. Kasi ang presyo ata ng gasol ngayon ay, kung di ako nagkakamali, kulang-kulang 1,000 pesos. Ngayon, yung gasol na yun, dahil mag-isa pa lang naman ako sa ngayon, tingin ko tatagal siya ng 3 buwan o mahigit pa sa akin. Well, assumption ko lang naman yun kasi asumero ko eh. Pero malakas ang kutob ko na mas makakatipid talaga ako sa gasol kaysa sa induction. Okay. That's why, kaya ako nasabi na meron talagang positive effect yung nangyari. Aba, sabihin na natin na 1,000 yung presyo ng gasol na ikukonsumo mo ng 3 months compared mo sa 800 or 700 na lang sabihin natin na nagre-reflect kada buwan sa bill mo. Malaking bagay nun, lalo at ang mahal na ng mga bilihin ngayon. Diba? Yung 1,000 mo, parang kakaunti na lang yung mabibili mo. Medyo minit-init na. Champurado ka ba naman sa summer? Kanina kasi medyo malamig-lamig pa dito sa Laguna. Pero dito sa Laguna, alas 6 hanggang alas 10, medyo malamig pa ng kaunti. Meron pa tayong natirang kaunti. Lalagay natin siya sa ref. Dito natin siya lalagay. Mataas. Ito yung champurado na nilito ko kanina. So, instant siya. Actually. Kasi wala akong mabilhan na malagkit na bigas dito. Ang nakalagay dito, 5 servings per pack siya. Yung 5 servings parang hindi naman siya 5 servings. O baka matakaw lang talaga ako. Angat-ngatin ko na parang candy. How? Ginagawa mo! Ito, balik na rin natin ito sa ref. And nga pala mga lods, counting update lang related dito sa bahay. Nag-file na tayo ng refund ng construction bond natin. Part ng process ng pag-refund ng construction bond ay yung pagpunta ng mga taga-engineering office para inspect yung naging construction or naging improvement dun sa unit mo. And required silang pumasok dito. No? So, kailangan talaga kapag tinawagan ka nila na mag-inspect sila, dapat nasa loob ka ng bahay. Good thing no, kasi medyo matagal ako nag-stay dito and sinabi ko na kung okay lang na kinabukasan ay mag-inspect na sila, mas maganda kasi hindi natin alam baka mayroong unexpected event na kailangan natin pumunta sa Manila nang biglaan. So yun, pumayag naman sila, nag-inspect na sila dito. Nakikita niyo yung mga tirang hollow blocks na yan, mga kaunti na yan. Siguro mga 38 pieces pa yan. Nagkaroon kami ng counting discussion about dyan na baka daw hindi payagan ng manager nila ma-refund ng buo yung construction bond. Kasi pag daw hindi in-approve ng manager nila or ng head nila sa engineering office, malaki daw yung makakaltas. 50% daw yung makakaltas. Medyo malaki-laki yun, no? Kasi 10,000 yung construction bond dito. And kung 50% lang ibabalik nila sa akin, 50% or 5,000 yung mawawala sa akin. So malaki yun, no? Malaki yung 5,000 para sa akin. Pulang-pula mata mo, nakadrugs ka! During discussion din, sinabi ko na merong ongoing construction ngayon, no, dito sa dulo ng street namin. And sabi ko, bala kung ipamigay yung mga natitirang hollow blocks kasi sa ngayon wala pa naman akong pagkagamitan nun. Nag-agree siya. And sabi niya, balitaan daw siya through text kung ano daw yung status. Ang original plan ko talaga, ipamigay siya dito sa katabi ko na bahay na may balak na magpagawa. Kasi pumunta yun dito, bumisita. Tinignan yung layout ng office ko, tsaka yung kwarto. Para daw magkaroon sila ng idea kung ano yung pwede nilang gawin doon sa taas nila. Tinanong ko rin kung ano pa yung mga iba nilang ipapagawa. Sabi nila baka mag-back extension sila pataasan na rin yung pader nila. Dahil nga di pa nag-start itong kabila na maggawa or mag-construct. That day din, nung pumunta yung inspector, pumunta ako dun sa ongoing construction and tinanong ko kung kailangan pa ba nila ng mga hollow blocks na size 4. And sad to say, hindi na rin daw nila kailangan kasi sobra-sobra din daw yung in-order nilang hollow blocks. So after ko doon sa unang ongoing construction na pinuntahan ko, nag-ikot pa ako sa iba pang streets na may mga gumagawa. Meron ako nadaanan pa na 2. Tinanong ko rin sila kung kailangan pa ba nila and sabi nila, hindi na din daw kasi sobra-sobra daw ng ilang piraso din yung in-order nila.
Siguro ganun din talaga, no? Bihira lang talaga yung kulangin sa CHB, no? Or sa mga hollow blocks kapag umorder. And tingin ko, sinasadya rin yun ng mga contractor or ng mga gumagawa, no? Para, kasi nga naman medyo hassle kung ilang piraso, like 5 pieces, 10 pieces, order ka pa sa hardware, lalo na kung yung hardware ay malayo. Sobrang hassle niya. Ayun yung nangyari. So, kailangan ko maging honest dun sa nag-inspect nung unit ko. And ang binigay ko suggestion ay babasagin ko na lang, isasako ko na lang para mapahakot ulit. And ang sabi niya sa akin, wag na lang daw muna, hintay na lang daw muna yung feedback or yung decision ng manager nila dun sa naging report niya. Niligay niya rin kasi sa report niya, no, nakakaunti lang din naman daw talaga yung CHB na natira. And napaka-imposibleng magamit siya for like additional improvement sa unit kung sakali man nagagamitin. Yung iba daw kasi ng mga unit owners sa mga ganung situation na may mga natitirang CHP ay kapag natapos na yung initial construction at nakuha na yung construction refund, ay gagamitin yung natirang materyales lalo na yung CHP para magtayo like ng division sa back extension or dagdagan yung taas ng bakod, etc. etc. So, medyo nagiging careful sila doon. And naintindihan ko naman, syempre, trabaho nila yun. And talagang after ko i-text yung inspector na sabi ko, basagin ko na lang lahat yung CHB na nandito. And buti na talaga, mabilis siya mag-reply, no? Talagang segundo lang ata nag-reply na siya. Pero hindi agad siya kasi nag-reply, siguro. Binasa ko na lahat yung mga natitira kong CHB dito. Kasi ang laki na ibabawas if ever. 5,000 yun. Ang laki ng 5,000, di ba? Laki na mararating nun. Baka makapagtagaytay pa ako nun. Huh? Sound desperate ako, no? Pero kasi nangihinayang ako dun sa parang magiging cost niya para i-deduct yung ganun kalaking halaga dun sa construction ban ko na ang naging cost lang ay mga natirang CHB na wala naman akong balak na gamitin siya sa kung saan kasi hindi naman ako marunong mag-construction. Diba? Ano naman alam ko dun, no? Ha? Pagpatong-patungin ko yun, gawin ko na lang na lamesa. Hindi ko alam, no? Baka kasi dito lang siya applicable sa subdivision na to. Pero baka kung applicable man siya sa ibang subdivision, eh, pwede siya maging tip, no, pwede siyang maging reminder sa lahat ng mga unit owner na magpapagawa na if ever na merong tira, na yung mga natirang materials nyo, ay maganda, dispatch nyo na bago kayo mag-file ng construction ban refund. And after 2 to 3 hours nga, no, nakareceive ulit ako ng text and sinabi niya na approve na daw yung final ko na construction ban na buong buo kung makukuha ulit. It's okay! So yun lang mga lods, no, ang counting happenings dito sa munti nating tahanan dito sa Laguna. And habang nag-ipon tayo para sa second stage ng house improvement natin, enjoy watching lang din yung mga iba pa nating videos, yung mga upcoming videos natin about work, about lifestyle, about travel. Kasi this coming April, meron tayong travel and bala ko na rin syempre i-vlog yun for memories na rin. And baka hindi mo pa napapanood yung iba pa nating videos and meron kang extra time, panoorin mo lang yan, click ka kahit ano dyan, and see you on the next one. Peace out!